Inuulit ko po at gusto kong diinan, hindi po ito pag-atras, ito po ay pagsulong. Dahil gusto nating matiyak na isang airtight case ang aakyat sa Senado sa lalong madaling panahon. Found na halos pareho naman po yung nilalaman in terms of the substantial grounds for impeachment. Therefore, just keeping in mind yung amount of time that it takes tackle all of these impeachment complaints, we felt it best to withdraw our Formal nang binawi ng Tindig Pilipinas at ng mga endorser nito ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang hakbang ay kasunod ng desisyon ng mga petitioner na umatras at ituon ang kanilang suporta sa ibang inihain na reklamo. Nilinaw naman ni Percy Sendanya ng Akbayan Party List na ang pagbawi ay bahagi ng mas maingat na estratehiya ng mga nagsampa ng reklamo. Anya, layunin nitong matiyak na magiging matatag ang kasong aakyat sa impeachment court. Ayon pa sa grupo, mas makabubuting pag-isahin ang mga pagsisikap upang maiwasan ang pagkakaroon ng magkakahiwalay ngunit magkakalintulad o magkakapareho lamang na reklamo. Sa ganitong paraan, maiiwasan din ang paulit-ulit ng mga argumento at ebidensya. Ipinaliwanag naman ng co-convenor ng Tindig Pilipinas na si Kiko Aquino D na isinalang-alang nila ang haba ng panahong gugugulin sa pagtalakay ng mga paratang. Anya, halos magkakatulad lamang ang nilalaman ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint, kaya minabuting ito na lamang ang suporta sa isa. Hihintayin ng komite ang formal na mosyon mula sa mga petitioner ng ikalawang impeachment complaint upang tuluyang maging opisyal ang pagbawi ng kanilang reklamo. Naniniwala ang mga endorser na ito ang pinakamabilis na paraan upang maipadala ang kaso sa paglilitis sa Senate of the Philippines. Samantala, sisimula naman ng Justice Panel ang pagtalakay kung may sapat na batayan sa anyo at nilalaman ang mga nakahaing reklamo. Nelly Di San Jose, nag-uulat para sa Road News.